paumanhin po? Ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito, ipapahayag ang tunay na kulay ng isang relihiyon pagdating sa pag-aayuno o paraan ng pagsisisi. Kung bakit ikinahihiya ng ibang relihiyon ang ginawa ng simbahang Katoliko na paglalagay ng abo sa noo bilang tanda ng pagpapakumbaba. Susuriin natin ang malalim na mensahe kung bakit may tinawag na Ash Wednesday ang Katoliko. Kung ito ba ay totoong pagkukunwari lamang ng Katoliko at walang silbi sa harap ng Diyos. Kaya sama-sama nating tuklasin ang isa na namang bagay na may malaking bahagi para sa ating kaligtasan. Kwento at babala! Ang pagsisisi, na tinatawag ding penitensya, ay isang mahalagang bahagi ng parehong Katoliko at Protestante na Kristyanismo. Sa pangkalahatan, ang parehong Katoliko at Protestante ay nagbabahagi ng parehong paniniwala sa kahalagahan ng pagsisisi bilang isang proseso ng pagbabago at pag-aayos ng relasyon sa Diyos. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung paano nila naiintindihan ang proseso at kung paano nila nakukuha ang kapatawaran ng mga kasalanan. Maraming mga Protestante ang may iba't ibang opinyon tungkol sa tradisyon ng mga Katoliko na naglalagay ng abo sa noo tuwing Ash Wednesday bilang simula ng Kwaresma. Narito ang kanilang komentaryo sa Katoliko tungkol sa paglalagay ng abo sa noo. Sinabi nila na dapat umano na sa panahon ng pagluluksa at pagsisisi ay dapat magayos ng mukha ang mga Katoliko na nag-aayuno. At huwag umanong ipakita ang kanilang penitensya sa iba. Ang komentaryo nilang ito ay kanilang kinuha sa aklat ng Mateo Kapitulo 6 versikulo 17 hanggang 18. Ito ang sinabi ni Jesus. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos, at lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok. Upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya, na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ayon sa mga kapatid na Protestante, sa talatang ito ay nagmumungkahi umano ang Panginoon ng pagbabawal sa paggamit ng mga palatandaan ng penitensya tulad ng abo. Para sa kanila, ang paggamit ng abo ay maaaring ituring na hindi naaayon sa mensahe ni Kristo na nagtataguyod ng tunay na penitensya na hindi nakikita ng iba. Subali, sa kabila ng mga pag-aalinlangan, may mga Protestante na nagsimulang yakapin ang Ash Wednesday. Na nakikita ito bilang isang pagkakataon para sa pagsisisi at pagbabago. Ang ilan sa kanila, tulad ng mga Lutheran at Anglican, na nagtataguyod ng mga seremonya na may kaugnayan sa Ash Wednesday bilang bahagi ng kanilang tradisyon. Na naglalayong ipakita ang pagkilala sa kasalanan at ang pangangailangan para sa awa ng Diyos. Sa kabuuan, ang mga pananaw ng mga Protestante tungkol sa paglalagay ng abo sa noo ay nag-iiba-iba mula sa pagtutol batay sa mga kasulatan. Ngunit para sa simbahang Katoliko, ang paglalagay ng abo sa noo ay isang paraan ng hindi nakatagong pag-aangkin na tayong lahat ay galing lamang sa lupa. At upang ipakita sa iba na sa panahon na ito, tayo ay tinuruan ng simbahan kung paano maging mapagkumbaba sa sarili. Ang abo na inilagay sa noo ng mga mananampalatayang Katoliko ay galing sa mga palaspas sa nakaraang taon ng Ash Wednesday. Upang sunugin at gawing abo para sa tradisyon na ito, hinahalo ang abo sa sagradong langis, na isa sa mga banal na langis na ginagamit sa pagpahid sa mga bibinyagan. Una sa kanyang sariling noo at pagkatapos sasabihin ng pari ang mga salitang, "Tandaan mo na nagmula ka sa alikabok, at sa alikabok ka rin babalik." Ito ay mababasa sa aklat ng Genesis Kapitulo 3 versikulo 19. Ito ang paalaala ng Diyos sa lahat ng tao. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ibig sabihin, ang abo ay sumisimbolo ng pagkamatay at pagkabulok. Ang paglalagay nito sa noo ay nagpapaalaala sa atin na kahit anuman ang iyong katayuan sa buhay, at anuman ang iyong kapangyarihan ay dapat malaman mo na ikaw ay mabubulok din at hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. At dagdag pang komentaryo ng mga kapatid na Protestante,
ay hindi na umano kailangan pa ang mga seremonyas na tulad ng abo, dahil sa aklat ng unang Juan Kapitulo 1 versikulo 9. Ganito ang sinabi, "Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid." Para sa kanila ang pagsisisi ay hindi na nangangailangan ng anumang seremonyas katulad ng abo, kundi ito ay diretsyo ng sabihin sa Diyos. Dapat po nating tandaan, na ang mensahe ng abo ay hindi lamang para sa pagsisisi, bagkus ibang bahagi sa pag-aayuno para sa mga Katoliko. Naiiba ito sa pagkukumpisal ng kasalanan sa harap ng isang pari bilang pagsisisi. Ang paglalagay ng abo sa noo ay isang seremonyas na nagpaalaala lamang na ang bawat tao ay dapat hindi makalimot na magpakumbaba sa kani-kanilang mga sarili, upang pagsisihan at aminin ang pagkakamali sa harap ng isang awtorisadong pari ng Diyos. Ibig sabihin, hindi doktrina ng Katoliko na ang paglalagay ng abo sa noo ay naging lubos na kapatawaran na ng kasalanan. Kundi ito ay pagpapaalala lamang na dapat magpapakumbaba at umamin ng kasalanan sa harap ng katiwala ng Diyos sa pagpatawad. At ang tradisyon na ito ay hindi lamang isang gawa-gawa ng simbahang Katoliko. Ito ay hango sa nakaraang pangyayari kung saan, ang galit ng Diyos para sa isang bayan na nagngangalang Ninive. At ang kanyang nakatakdang parusa sa kanilang kasalanan ay hindi natutuloy dahil sa kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng abo. Narito ang salaysay na mula sa Biblia. Sa Lumang Tipan, nang ideklara ni Propeta Jonas ang mensahe ng Diyos sa bayan ng Ninive, nagugunawi na ng Diyos ang kanilang syudad dahil sa kanilang kasamaan. Ang lahat ng tao mula sa hari hanggang sa pinakababa ay nagpakita ng pagsisisi, at sila ay nag-aayuno, at nagdamit sako at naupo sa abo. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Jonas Kapitulo 3 versikulo 5 hanggang 7, ito ang nangyayari. Dinamitan din nila ng sako maging ang mga hayop, ang kanilang katwiran ay, baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Baka magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Ito ay kapansin-pansin dahil hindi sinabi sa Biblia na binanggit sa mensahe ni Jonas ang awa ng Diyos. Ngunit awa ang kanilang tinanggap. Malinaw na ang paggamit ng mga taga-Ninive ng abo bilang simbolo ng pagsisisi at pagpakumbaba sa harap ng Diyos ay hindi isang walang kwentang palabas lamang. Nakita ng Diyos ang kanilang tunay na pagbabago, isang mapagkumbabang pagbabago ng puso na ipinapakita ng kanilang pagdadamit sako at pag-upo sa abo, at ito ang dahilan kung bakit hindi na sila tuluyang winasak ng Diyos. Malinaw sa talatang ito na walang mali sa paglalagay ng abo sa noo o sa paggamit nito bilang simbolo ng pagsisisi. Dahil sa pagiging simbolo ng abo, tinawag nito ang awa ng Diyos. Sa pamamagitan ng abo ay babawiin ng Diyos ang parusa na nakatakda sa buhay natin dahil sa ating mga pagkakamali. Sa madaling salita, ang simbolo ng abo ay ang nakikitang bagay ng pagluluksa at pagdalamhati sa hindi nakikitang pagsisisi ng bawat puso. Kaya wag po nating ikahihiya ang isang bagay na nagiging instrumento at nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Panginoon, na handang aminin ang tunay nating anyo na walang iba kundi ang pagkamula sa alikabok lamang. Dahil para sa Katoliko, isang tanda ng tunay na anak ng Diyos ang maging mapagkumbaba. At ang pagtanggap ng mga tradisyong nagpapakita ng pagluluksa dahil sa pagkakamali ay ginawa upang tayo ay kaawaan ng Panginoon. Ngunit, ang kapatawaran ng mga mortal na kasalanan para sa Katoliko ay hindi maaring makamit lamang sa pamamagitan ng anumang pag-aayuno. Kundi ito ay kailangang aminin sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkukumpisal sa isang katiwala ng Diyos tulad ng isang pari. Katulad ng ginawa ni David, kung saan, kinuha niya ang asawa ng kanyang sundalo upang magiging asawa niya at pagpatay ng asawa nito na si Urias. Nang nalaman niya na malaki pala ang kasalanan niya sa Diyos, nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno, at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Ngunit dahil sa mortal na kasalanang nagawa niya, hindi pinakinggan ng Diyos ang kanyang pagluluksa. Hanggang sa dumating ang pinadala ng Diyos na si Nathan, at doon sa harap ni Nathan ikinumpisal ni David ang kanyang kasalanan.
Ang pangyayari na ito ay mababasa natin sa aklat ng ikalawang Samuel Kapitulo 12 versikulo 13. Ito ang nangyari. Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay." Hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang ginawa na pag-aayuno dahil mortal ang nagawa niyang kasalanan. Bagkus siya ay pinadalhan ng Diyos ng isang katiwala upang doon niya sabihin ang kanyang kasalanan at sa ganun pinatawad na siya ng Diyos. Kaya ang pag-aayuno ng mga Katoliko sa paraan ng paglalagay ng abo sa noo ay nangangahulugan lamang na handa nilang ikumpisal ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng natutunang pagkamakambaba dahil sa mensahe ng abo. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.